Amen. Praise God. God bless sa ating kapumagagawa, ating Brother Ronald. Marami naman kapatid tayo po ay pasamandali ang manalangin po. Praise God. Tayo po magpagkasan ng manalangin. Opo, naging pagpala po namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa pangalan po na ang pinakamamala pensuri sa umagang ito, sa oras na ito kami po labis nagpupuyo, nagpapasalamat sa taglay-taglay namin kalakasan, kalusugan, buhay, tuningan na nagbubula sa aming taglay-taglay pa rin hanggang sa oras na ito. Salamat po sa malayang pagkakataon na binigay mo sa iyong mga anak na muli mo kami pinakating sa banal na lugar na ito na kung saan dito ka namin malayang mapaglingkuran, malayang gawin yung kalooban. Salamat po Diyos sa iyong paghunat, paglangis sa bawat itong malanggawa, ina po sinamalat, lingisan, simula sa iyong pagpupuri, ito yung nakating sa tronong biyasa, kalangitan sa mga buhay na patuto, na minsan ang panapakinggan po namin mga himalang gawa mo sa aming buhay, na nagpapatunay na ikaw ang tunay, totoong Diyos na buhay namin pinaglilingkuran sa bahagi po ng mga awit na yung mga awit. Salamat po sa iyong matamis na episensya na binubos sa aming kalagitnaan. Hallelujah sa patuloy na pagkakaloob ng iyong mga anak. O Diyos, salamat po mga Panginoon sa pagkakaloob na ito po sa pinakamalagang inuutos mo kami tataliman. Nandyan po yung mga pangako mo, mga Panginoon. Bago kami darako sa pinakamalaga sa aming pakikinig at pag-aaral ng salita, sa umagang ito lubos kami nga. Nagpapakumbaba, patawarin mo kami sa lahat ng aming nagawang mga pagkukulang mula sa aming pong nabanggit ng aming mga labi na insimble sa gawan, di mo kulugdan. Samahan mo po kami, O Diyos. Salamat sa paglingkod sa ganang aking sarili. Wala akong magagawa, mga Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong salita. Samahan mo po kami, mga Panginoon. Buksan mo po pangunawa po namin sa mga bol mong salita. Alisin mo lahat ang mangigingat lang sa aming pakikinig at pag-aaral ng salita sa umagang ito. Sa ulong dalangin namin, minaming kagalang-galang namin, mga pastor, sa makapangyarihan pangalan Jesus! Sama-sama namin sinasaway, tinataboy lahat ng mga demonyong hadlang sa aming pakikinig at pag-aaral ng salita sa pangalan ni Jesus. Cast out in the mighty name of Jesus, demons of destruction in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise God. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ng ating dakilan Diyos na buhay. At tayo po, mga minamahal ko, idarako po sa banal na salita ng ating dakilan Diyos. At bago po yan, tayo muna po ay sama-samang nagpapaabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagdadakila, pagpaparangal, pagsama, pinapaabot po natin sa ating nag-iisang Diyos lamang, ang ating Diyos na tagapagligtas, ang may lalang ng nain lupa na bigay buhay po sa ating lahat. Amen. Ang Panginoon, hari ng mga hari, walang ibang ating pinakamamalaking Kristo, ang ating buhay na Diyos. Misanan pa po natin palakpakan ang ating buhay na Diyos. Praise the Lord! Hallelujah! Amen! Hallelujah po rin ng ating mga Panginoon. At tayo po, mga minamahal, ay sama-sama din nagpapabot dobleng pag-respeto, paggalang sa maginamit po para sa ating makaligtasan. Ang ating mga magulang natin sa mga Panginoon, ating minamahal, kagalang-galang natin po mga pastor, ating mga banglista, ang totoong tao ng Diyos, ang totoong pastor ng Diyos. Amen. Ang propeta po ng ating dakilan Diyos sa ating uling kapanahunan, binigay ng ating napakabait na Diyos upang mangalaga po sa ating makaligtasan hanggang sa panahon ito. Naroon po sa panalangin at pag-aayuno. Amen. Sa kanila po mga beloved children, pinapabot natin sa kanilang mapagpalang umaga na po sa lahat po ng mga beloved children natin minamahal, kagalang-galang natin po mga pastor, mula sa kanya pong minamahal na po at minamahal na manugang, mapagpalang umaga po sa kanila. Amen. Praise God. At patuloy natin sama-samang inaalala, sinasariwa lagi ang pinagpalang buhay, pagtuturo, hallelujah, pagmamahal ng ating beloved assistant pastor, ating pong beloved Mama Dear. Sa umagang ito, pinapaog ko po mapagpalang umaga sa lahat ng aking kapong magagawa, sa panguna po ng ating beloved ordained feature Edwin Monte, sa kanyang mahal na pamilya, sa lahat po na maginagamit po ng ating buhay na Diyos sa kanyang balabasan, sa lahat ng ating mga minamahal, ibig na mga kapatiran, nakadalo po sa ating magdamagang pananambahan, maging sa lahat ng ating mga beloved webcast viewer, hanggang sa oras na ito, hanggang umagang ito, sila'y gising na gising pa po. Amen. Gising na gising pa po ba tayo? Praise the Lord. Mapagpalang umaga po sa ating lahat sa matamis na pangalan po ng ating dakilan Diyos. At tayo po ay magbukas ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, bago natin ibigay po yung tema ng ating pag-aaralan, ating buksan dito po sa banal na aklat, yung mga versikulo po natin, dito po sa Ebanghelyo ni Mateo, Kapitulo 6, ang talatay 25, talon sa 31, talon sa 34. Amen. Ang Ebanghelyo ayon kay Mateo Kapitulo 6, versikulo 25, talon sa 31 at 34. Ganito pa sinasabi, kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay kung ano baga ang inyong kakanin, o kung ano ang inyong iinumin, kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? 31. Kaya huwag kayong mga balisa na mga nagsasabi, ano ang aming kakanin
O ano ang aming iinumin? O ano ang aming daramtin? 34. Kaya't huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Sukat na sa kaarawan ang kanyang kasamaan. Amen. Amen. Praise God. God bless you po sa ating kapwa magagawa sa pagkabasa ng makapangyarihang salita ng ating dakilang Diyos na po. Ang Diyos po ang magpala po sa kanya pong banal na salita. Praise God. Ang ating pong tema sa umagang ito, bigyan po natin ng tema. Praise God, ating pamagat. Ang pagkabalisa. Purihin ng ating Panginoon. Pagkabalisa, ito po ay hadlang sa mabungang at matapat na paglilingkod ng isang mananampalataya. 3 beses pong inulit, amen, kung tayo po ay nakakasubaybay sa ating pong nabasa, 3 beses inulit, huwag mabalisa. Kaya isa po talagang magiging hadlang sa isang Kristiyano na masunod po ang pagtatapat o matapat na paglilingkod sa Diyos dahil sa pagkabalisa. Kaya ang ibang Kristiyano po na itutuon ng kanilang pansin, ng kanilang pag-iisip sa kanilang pong pag-aaral. Wala nang panahon na maglingkod po sa Diyos, dumalo sa gawain ng ating Panginoon, puro pag-aaral. Abang iba naman, puro pagtatanim, pagsasaka. Yung mga iba naman, paghahanap buhay. Dahil nandun po sa kanila yung tinatawag na pagkabalisa. Ang pagkabalisa po ay magdadala at mag-aakay sa isang mananampalataya sa kasalanang covetousness. Covetousness, kung ating pong bigyan po ng kahulugan, covetousness, katakawan, pag-ibig sa salapi, kasakiman, pinagnanasaan pa yung hindi na dapat. At yung tinatawag na discontentment, yung walang kahustuhan, kaya hindi po masunod ang pagbibigay. Yung palaging dumalo, araw ng Miyerkules, araw ng Biyernes, araw ng Linggo. Ito po ay maliit na kasalanan, ngunit ito po ay magbubunga ng malaking pagkakamali at mabulid sa kasalanang ikamamatay. Ikamamatay sa espiritual. Unti-unti kang malalayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Unti-unti kang manlalamig hanggang ikaw ay mawala ng ganang maglingkod sa ating Panginoon, hanggang hindi ka na makadalo hanggang ikaw ay isang malamig na Kristiyano na. Lahat magsabi, praise the Lord. Palakpakan muna po natin ang ating napakabait na Diyos. Kaya 3 beses binanggit ang katagang huwag mabalisa sa talatang 3 talata na ating nabasa. Kaya sabi po dito, paano mapapagtagumpayan ng isang mananampalataya ang tinatawag ng pagkabalisa? Kaya sabi po dito, mga nararapat gawin at isipin upang maiwasan ang tinatawag na pagkabalisa. Unang-una, tandaan po natin, alalahanin laging nakatanim sa ating isipan, sa ating puso, na mayroon tayong napakabait na Ama sa langit na nagmamahal at laging nagmamalasakit sa atin. Amen? Palakpakan po natin ng ating napakabait na Diyos. Nasabi nga ng Mateo, Kapitulo 6, talata 25, 28 hanggang 30-32. Sabi ng 26, ibon pinakain ng Ama natin sa langit, mga bulaklak pinaramtan ng Diyos. Higit tayong mahalaga sa mga ibon at mga bulaklak. Amen po ba? Kaya sabi nga ng
talatang 32, kung ating babasahin, Mateo sa isang talatay 32. Ang Ebanghelyo kay Mateo Kapitulo 6, versikulo 32. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil, yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Amen. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Lahat na magising magsabi, praise the Lord. Talastas na pala ng ating napakabait na Ama sa langit na kinakailangan natin lahat ng mga bagay. Yung pangangailangan po natin. Sabi pa nga ng banal na kasulatan sa Awit 130 sa isang talatay 23 hanggang 25, siya ang umaalala sa atin, siya ang nagbibigay pagkain sa lahat ng tao. Amen? Palakpakan muna po natin ang ating napakabait na Diyos. Kaya sabi nga ni David, magmula nang siya po'y bata, hanggang siya po ay tumanda, wala po siyang nakita na matuwid na anak ng Diyos na gumagawa sa kalooban ng ating Panginoon, na naghirap at naglimos ng tinapay. Yan po ang katotohanan. Sabi ng Salmo 37 talatay 25, kayo po. Sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 37, versikulo 25. 25. Ako'y naging bata at ngayoy matanda. Gayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan ni ang kanyang lahi man ay nagpapalimos ng tinapay. Amen. Palakpakan po natin ang ating napakabait Diyos. Lagi nating tandaan, lagi nating alalahanin, mga minamahal ko, kung ikaw ay matuwid na ginagawa ang kalooban ng ating Panginoon. Amen? Katulad ni David nung kapanahunan niya, nung siya'y bata hanggang siya'y tumanda, wala pong nakita ng isang anak ng Diyos na naghirap at nagpalimos ng tinapay. Amen? Pangako ng Diyos na sabi nga ng Biblia, I will never leave thee nor forsake thee. Kailanman hindi ko kayo iiwan at kailanman hindi ko kayo pababayaan. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Katulad ng ating pong parents in the Lord, ang ating mga magulang sa ating Panginoon. Amen? Sa loob ng 49 years, magpi-50 years na po, ang iglesia ng ating Panginoon. Wala man tayong nabalitaan na kailanman pinabayaan ng ating pinakamamalapang Kristo ang tunay na gawain ng ating Panginoon. Wala tayong nakita na balitaan ng ating mga magulang sa ating Panginoon na sila'y pinabayaan ng ating Panginoon. Amen? Hanggang sa panahon po natin ngayon, ang buong iglesia sa pangunguna to ng ating mga magulang sa ating Panginoon, the beloved children, mga minamahal, patuloy na pinagpapala, pinalalago at pinalalago ang gawain ng ating napakabait na Diyos. Lahat mag-sign, praise the Lord! Dahil totoo ang nangunguna, totoong pastor ang inilagay ng ating Panginoon sa tunay niyang gawain. Amen? Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Kailanman ang ating mga magulang sa ating Panginoon, hindi po sila nabalisa. Amen? Hindi pumasok sa kanilang puso at isipan yung tinatawag na pagkabalisa. Dahil kapag ikaw ay punong-puno ng panalangin sa lahat ng bagay na dumarating sa iyong buhay, nandun po yung tinatawag na panalangin at daing. Mga minamahal ko, pinapasalamatan mo kahit anong dumating sa iyong buhay, kahit trials, pagpapala pa rin, pasalamatan mo pa rin sa ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng ating napakabait na Diyos. Kaya sabi nga ng Pilipos
Kapitulo 4, ang talatay 6, huwag mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing. Amen. Pakibasa po, Kylie. Mga taga-Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 6. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay ay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Amen. Amen. Katulad ng ating mga magulang sa ating mahal na Panginoon, sa grabing pananalangin, mga minamahal, lahat ng bagay na dumating sa kanilang buhay na ito po'y pinasalamatan nila sa ating mahal na Panginoon. Amen. Lahat mag-sign, praise the Lord. Hindi pumasok sa kanilang isipan, sa kanilang puso, ang tinatawag na pagkabalisa. Dahil punong-puno lagi sila ng pananalangin, pakikipag-ugnayan sa ating mahal na Panginoon. Lagi nilang ipinapakilala, lagi nilang pinapasalamatan ang mga bagay na dumating sa kanilang buhay. Lahat mag-sign, praise the Lord. Palakpakan po natin ang gising na palakpakan ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Katulad ng mga Israelita, mga early Christian na nauna sa atin, isipin niyo po, sa loob ng 40 years, sa disyerto, 3 milyon po pala sila. Napakadami po nilang mga Israelita. 3 milyon. 40 years in the desert. Sila'y nabuhay at pinakain sila ng Diyos sa loob ng 40 years. Ng mana, pinakain sila ng mana, pugo, sa loob ng 40 years. Walang tubig sa disyerto. Subalit, ang Diyos ay nagpalabas ng tubig sa bato. Amen! At ang kanilang kasuotan sa loob ng 40 years, ang kanilang kasuotan ng kanilang sandalyas, hindi lumiit at hindi naluma at hindi nasira. Kung paano lumalaki ang kanilang mga anak, sumusunod, mga minamahal. Sumusunod ang kanilang kasuotan, lumalaki din ang kasuotan, lumalaki kanilang sandalyas, hindi lumuluma. Lagi nating alalahanin, lagi nating tanim sa ating mga puso't isipan, ang Diyos ni Propeta Moises, ang Diyos ng mga Israelita, siya pa rin ang Diyos nating pinaglilingkuran. Amen! Jesus Christ, sabi nga ng Hebreo Kapitulo 3, talatay 8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Kaya kung paano siya gumawa ng mga milagro, malalaking milagro, mga himala, kababalagan nung unang panahon, sa panahon ng mga Israelita. Mga minamahal, hanggang sa panahon po natin ngayon, kayang gawin ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan po natin ang ating yan po ang unang alalahanin natin upang mapagtagumpayan natin ang tinatawag na pagkabalisa. Alalahanin natin ang pagkabalisa ay hindi po mapapakinabangan at ito po'y hindi maidudulot ng mabuti sa isang mananampalataya. Lahat mag-sign, praise the Lord. Katulad ni Demas, isang manggagawa ng ating mga Panginoon, isang alagad ng ating mga Panginoon. Dahil sa pagkabalisa, mga minamahal, iniwanan niya po yung pagtawag ng Diyos sa kanya. Lahat mag-sign, praise the Lord. Inibig po yung sanglibutan, yung layaw ng sanlibutan. Lahat mag-sign, praise the Lord. Pakibasa dito po sa 2 Timoteo, Kapitulo 4, ang talata po ay 10. Dito po sa 2 Timoteo Kapitulo 4, versikulo 10,
Sapagkat ako'y pinabayaan ni Demas, palibasa'y iniibig niya ang sanglibutang ito, at napasa Tesalonica, si Crescente ay napasa Galacia, at si Tito ay sa Dalmacia. Amen. Palakpakan po natin ang ating napakabay. Ito po ay mga alagad ng ating Malapanginoon. Si Demas ang alagad ng ating Malapanginoon dahil sa pagkabalisa, mga minamahal ko, iniwanan niya po yung pagtawag ng Diyos sa kanya. Amen po ba? Lahat mag-sign praise the Lord. Kaya sa atin, bilang mga ginagamit ng Diyos sa banal na ubasan ng ating Malapanginoon. Amen? Marami pong alok ang sanglibutan, mga minamahal. Purihin ang ating Malapanginoon. Subalit ang Diyos ay patuloy na nagpapaalala sa atin. Amen? Lahat magsabing praise the Lord. Lahat magsabing Amen. Purihin ang ating Malapanginoon. Kung minsan inaalok tayo ng sanglibutan, yung malaking pribilehiyo na malaking sasahuran mo, subalit ang kapalit naman nito, ito'y mawawala ka sa paglilingkod sa ating malapang iiwanan mo yung tawag ng Diyos sa iyo. Bilang mga awit, bilang manunugtog, bilang manggagawa ng Diyos. Lahat mag-sign praise the Lord. Subalit tandaan po natin, mga minamahal ko, huwag tayong mabalisa. Dahil ang pagkabalisa, hindi mapapakinabangan at hindi po magdudulot ng mabuti. Lahat mag-sign praise the Lord. Dahil pagsusumikapan mo yung mga material na bagay, dahil sa pagkabalisa, maraming mga Kristiyano, amen? Dahil sa pagkabalisa, puro trabaho, puro hanap buhay, sa atin bilang mga tunay na mananampalataya, hindi tayo binabawalan. Amen. Malaya tayong makapabuhay, makapagtrabaho, makahanap buhay. Makapaghanap buhay. Subalit, yung obligasyon mo sa Diyos, yung tungkulin mo sa Diyos, huwag mong kakalimutan. Amen? Dahil abang ikaw ay nagbibigay ng panahon na paglingkuran mo ang ating Manapanginoon, na sabi nga ng banal na kasulatan, kahit hindi mo pa sabihin, sabi ng ating mga nabasa, talastas na ng Diyos ang iyong pangangailangan. Amen? Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Purihin ng ating Malapanginoon dahil yung mga hindi naglilingkod sa ating Malapanginoon, yung mga hentil, sabi ng banal na kasulatan, pinaghahanap nila. Amen? Pinagsusumikapan nila yung magkamal sila ng pananalapi, mga minamahal. Hinahanap nila yung maraming pera. Subalit sa atin, mga minamahal, alam na ng Diyos, talastas na ng Diyos ng mga bagay na yan ay kailangan mo. Amen? Mag-sign praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Kaya sabi nga banal na kasulatan, unahin mo ang kanyang kalooban. Lahat ng bagay ay kayang idagdag ng ating Malapanginoon. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Kaya sabi pa nga dito, alalahanin natin ang pagkabalisa ay hindi mapapakinabangan at hindi idudulot ng mabuti. At ito po'y magdudulot ng pagreklamo. Amen? Let mag-sign praise the Lord. Katulad ng mga Israelita noon, sa kabila ng grabing mga himala na naranasan po nila, mga minamahal ko. At nung sila po, mga minamahal ko, ay pinahintulutan ng Diyos na sila po ay dumaan sa tinatawag na trials. Purihin ang ating Malapanginoon. Kaya sila po ay nagreklamo, mga minamahal. Sabi nga ng mga Israelita noon, kay Moises, dinala mo ba kami dito sa ilang upang patayin? Hindi nila naalala yung kabutihan ng Diyos, yung himala ng ating Malapanginoon. Amen? Mag-sign praise the Lord. Kaya kung minsan po pala tinites yung isang mananampalataya, minsan pinapahintulutan talaga na dumating yung kawalan, yung mawawalan ka ng pera. Maghirap ka minsan. Amen?
tinitignan ng ating mga Panginoon sa kabila nito kung ikaw pa rin ay magpapatuloy. Amen? Let mag-sign, praise the Lord. Sa kabila nito, kung ikaw ay dadalo pa rin sa gawain ng ating mga Panginoon. Kasi maraming mga mananampalataya kapag wala na pong pera, mga minamahal ko, wala na. Amen? Hindi na sila makadalo. So alam ko po yung mga totoong umiibig sa ating mga Panginoon, yung umiibig talaga sa kanilang kaligtasan, sila po, mga minamahal ko, ay gagawa ng pamamaraan. Amen! Upang makadalo sa gawain ng ating mga Panginoon. Gagawa sila ng pamamaraan upang sila'y makadalo sa gawain ng ating mga Panginoon. Yan po yung mga tunay na mga matatalinong mga anak ng Diyos. Ayaw nilang pabayaan yung kanilang espiritual. Dahil kapag hindi ka na nakadalo, amen, dati kang dumadalo 3 times a week, hindi ka na nakadalo ng Miyerkules, hindi ka nakadalo ng Biyernes, linggo ka na lang, hanggang mabisi ka, dahil sa tinatawag na pagkabalisa, hanggang hindi ka na makadalo ng 3 beses. Minsan dadalo ka na lang ng Holy Supper na lang. Lahat mag-sign, praise the Lord. Palakpakan muna po natin ang ating napakabait na Diyos. Kaya ito po'y magdudulot ng pagpapabaya sa paglilingkod sa Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Kaya sabi dito, alalahanin natin ang pagkabalisa ay gawain ng mga hentil. Ang mga hentil, yung mga tao na hindi naglilingkod sa Diyos, yung mga unbeliever. Amen po ba? Yung hindi nakakakilala sa Diyos dahil sa pagkabalisa, yung mga ibang tao, gumagawa sila ng kasalanan sa harapan ng ating mga Panginoon. Yung mga iba, nang-hold up, nagnanakaw, nagbebenta ng katawan, basta kumita lang ng pera, kahit sa masamang pamamaraan. Amen? Dahil nandun po yung tinatawag na pagkabalisa. Subalit, tandaan natin, sabi ng unang Juan, Kapitulo 3, ang talatay 1, anong sabi ng banal na kasulatan? Tandaan po natin kung sino ka, kung sino tayo. Unang Juan, Kapitulo 3, ang talatay 1, ang unang sulat ni Juan, Kapitulo 3, versikulo 1. Masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y mga patawad ng mga anak ng Diyos. At gayon nga dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan sapagkat siya'y hindi nakikilala nito. Amen. Tandaan natin, amen, tayo po ang mga tunay na mga anak ng Diyos. We are the children of the living God. Palakpakan po natin ng ating napakabait na Diyos. Amen? Lahat mag-sign, praise the Lord. Hindi ka na mag-aalinlangan pa. Hindi ka magtatanong, anak tayo ng buhay na Diyos. Tayo po'y mga tunay na mga anak ng Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Na sabi nga ng banal na kasulatan, ipinangako ng ating mga Panginoon sa Pilipos Kapitulo 4, ang talatay 19, My God shall supply all your needs. Siya ang magpupuno sa lahat ng ating mga pangangailangan. Dahil sabi ng Biblia, siya'y umaalala sa ating kalagayan. Pilipos Kapitulo 4, ang talatay 19. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 19, At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo, ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Amen? Siya ang magpupuno sa lahat ng ating mga pangangailangan kung uunahin natin palagi ang Diyos sa ating buhay. Amen? Paano natin mauuna ang Diyos sa ating buhay? Pagkising natin sa umaga, bago ka gumawa ng anumang bagay, magpasalamat ka muna. Amen?
sa Diyos na nagbigay buhay sa iyo, nagbigay ininga sa iyo. Pasalamatan mo muna at ikaw ay umawit, magpuri muna sa ating mahal na Panginoon. At pagkatapos nito, manalangin ka bago ka gumawa. Bago ka pumunta sa bukid, bago ka pumunta sa mga sa opisina mo, sa trabaho mo, unahin mo muna ang Diyos sa iyong buhay. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Kapag may gawain, mga minamahal ko, anumang bagay na pinagkakahabalan mo, anumang bagay na importante sa iyong buhay, iwanan mo dahil napakalaga, pinakamalaga ang pagtitipon ng mga banal. Dumalo ka sa gawain ng ating mahal na Panginoon, unahin mo ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? Let mag-sign, praise the Lord. At sa pagbibigay, mga minamahal ko, yung tithes mo, lagi nang nakatabi po yan. Amen? Hindi yung kapag gawain, kasing may ibang mananampalataya kapag gawain, doon pa lang nila binibilang yung kanilang tithes. Hindi po ganun. Amen? Wala pa sa gawain ng ating mahal na sa tahanan kapag nakahanda niya, nakaprepare na. Let mag-sign, praise the Lord. Nakaprepare, nakahanda na yan, mga minamahal. Baka makalimutan pa yung, kaya minsan maraming mga Kristiyano na out of blessing. Dahil nakakalimutan nila, hindi nila inihanda yung kanilang tithes and offering. Kaya ang gagawin natin, unahin palagi ang Diyos sa ating buhay. Yung para sa Diyos, nakatabi na po yan, nakahanda na. Kaya kapag dumalo ka, nakaprepare na po yan. Amen? Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Kapag ikaw ay kumita, mga minamahal ko, mag-budget ng anumang pangangailangan mo, mga minamahal ko, itabi mo na yung para sa ating mahal na Panginoon upang hindi ka ma-out of blessing, upang hindi ka paalalahanan ng ating mahal na Panginoon. Lahat mag-sign, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Katulad sa banal na kasulatan, mga minamahal, yung mga alagad ng ating mahal na Panginoon, kung ating mababasa dito po sa Lucas, Kapitulo 5, ang talatay 1 hanggang 7, sa loob ng buong magdamag, isipin niyo po, buong magdamag, sila po ay nangisda, si Pedro at yung mga alagad, kasama niyang mga alagad. Buong magdamag, sila'y nangisda sa dagat. Subalit, hindi isang isda, kahit dilis wala silang nakuha. Subalit, nung sinabi ng ating mahal na Panginoon sa kanyang salita, ihulog nyo ang iyong lambat. Kaya, sumunod si Pedro. Kaya, sabi dito, anong nangyari? Lucas Kapitulo 5, talatay 1 hanggang 7. Ang Ebanghelyo ayon kay Lucas, Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 7. Nangyari nga na samantalang siya'y sinisiksik ng karamihan na pinakikinggan ang salita ng Diyos, na siya'y nakatayo sa tabi ng dagat-dagatan na Genezaret, at nakakita siya ng dalawang daong na nasa tabi ng dagat-dagatan. Datapwat nagsilunsad sa mga yaon ang mga mamamalakaya at hinuhusgahan ang kanilang mga Inugasan. Hinuhugasan ng kanilang mga lambat. At lumulan siya sa isa sa mga daong na kay Simon, at ipinamanhik niya dito na ilayo ng kaunti sa lupa, at siya'y naupo at nagturo sa mga karamihan buhat sa daong. At ipagtigil niya ng pagsasalita ay sinabi niya kay Simon, pumaroon ka sa laot at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang mamalakaya. At sumagot si Simon at sinabi, Guro, sa buong magdamag ay nagsipagpagal kami at wala kaming nahuli. Datapwat sa iyong salita ay ihuhulog ko ang mga lambat. At nang magawa nila ito, ay nakahuli sila ng lubhang maraming isda. At nagkampupunit ang kanilang mga lambat. At kinawayan nila ang mga kasamahan
sa isang daong upang magsilapit at sila'y tulungan at sila'y nagsilapit at nangampuno ang 2 daong anupat sila'y nagpasimulang lulubog. Amen. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Amen! Lahat mag-sign, praise the Lord! Dahil sa kanilang pagtitiwala, dahil sa kanilang pagsunod sa salita ng ating Panginoon. Kaya kapag ikaw pala ay mayroong tiwala, hindi ka dapat mag-alala o mabalisa. Amen po ba? Lahat mag-sign, praise the Lord! Kung ikaw ay nababalisa, sigurado, hindi ka nagtitiwala sa Diyos. Lahat mag-sign, praise the Lord! Kaya si Simon Pedro, mga minamahal ko, siya ay sumampalataya at nagtiwala, sumunod sa ating Panginoon. Amen? Nung yung lambat nila, inulog nila, mga minamahal ko, talagang nagkapunit-punit, talagang grabe po, nangapuno lahat ng mga lalagyan ng mga isda, mga minamahal ko. Lahat mag-sign, praise the Lord! Palakpakan po natin ng ating napakabait na Diyos. Kaya napakalaga po yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Ang pagtitiwala na kasama, lakipan po ng pagsasagawa, lakipan po ng pagsunod. Lahat mag-sign, praise the Lord! Kaya kung punong-puno ka ng pagtitiwala sa Diyos, kahit sabihin man ng mga tao ngayon, amen? Sa panahon natin ngayon, nasabi nga nila, kapag sumasapit na yung buwan ng Hunyo, Hulyo, Agosto, sabi ng Kapampangan, kasakit-sakitan, sabi ng mga Ilocano, gawat. Subalit, tandaan po natin, lagi nating alalahanin, ang Diyos nating pinaglilingkuran, mga minamahal ko, siya ang Diyos na makapangyarihan na lahat ng bagay magagawa niya, mga minamahal ko. Lahat mag-sign, praise the Lord! Kaya huwag tayong mag-alinlangan sa kanyang kapangyarihan, huwag tayong magbabalisa sa anumang bagay. Kung ikaw ay mayroong tiwala sa Diyos, hindi ka dapat mag-alala at mabalisa. Let mag-sign, praise the Lord! Kung ikaw ay naman ay nababalisa, nag-alala, sigurado, hindi ka nagtitiwala sa Diyos. Let mag-sign, praise the Lord! Kaya sa atin, mga minamahal, kung tayo po ay nababalisa sa anumang bagay, nasabi ng uling talata, ilagak mo sa Kanya ang lahat ng ang iyong kabilisahan. Bakit? Ang pangako ng Diyos, tayo po ay pinagmamalasakit niya. Lahat mag-sign, praise the Lord. Uling talata, unang Pedro Kapitulo 5, ang talata 17, kindly po. At ihanda na po yung ating aawitin. Praise God. Unang Pedro, Kapitulo 5, versikulo 7. Na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Amen! Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Ilagak sa Kanya lahat ng ating kabalisahan. Purihin ng ating Panginoon. Kung sa oras na ito, mga minamahal ko, sa lahat ng ating mga kapatid, sa ating mga beloved viewers, kung kayo po ay mayroong mga bagay na kinababalisahan, buhay po ang Diyos sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Lahat ng bagay magagawa niya. Kung kayong may karamdaman, sa oras na ito nababalisa kayo, but hindi pa kayo gumagaling, mga minamahal, magtiwala kayo sa ating Panginoon. Kung mayroon kayong pangangailangan sa financial, sa material, kasagutan ninyong mga dalangin, na sabi ng Biblia, magtiwala ka sa ating Panginoon. Ilagak mo sa Kanya lahat ng Kanyang kabalisahan. Bakit? Ang pangako niya, siya ang mapagmahal na Ama sa langit na laging nagmamalasakit sa Kanyang mga anak. Yan ang katotohanan, mga minamahal. Siya ay Diyos na mapagmalasakit sa Kanyang mga anak. Siya ang napakabait nating Ama sa langit na nagmamalasakit sa atin. Kung tayo po ay magkaroon ng pagtitiwala, pananampalataya, na sa Kanya
Walang mahirap na bagay. Kaya sabi ng Biblia, walang dahilan na tayo po'y mabalisa. Walang dahilan na tayo mag-alala. Dahil ang Diyos nating nasumpungan, ang Diyos nating pinaglilingkuran, siya ang Diyos na makapangyarihan. Siya ang Ama natin sa langit na laging umaalala sa ating kalagayan. Siya ang Ama natin sa langit na nagmamalasakit sa bawat sa atin. Purihin ang ating Malapanginoon. Sa oras na ito, awitan natin ang ating Malapanginoon ng isang awitin. Kaya bakit ka mag-alala, mga minamahal ko? Pinatunayan na ng Diyos na mula na tayo nakakilala sa ating Malapanginoon kung gaano kalaki ang mga milagro ng Diyos na pinakita sa iyo, pinakita sa atin. Kung paano nilutas ang ating mabibigat na problema. Kung paano pinagaling ang ating mga malubang karamdaman. Kung paano sinuplayan ang ating mga pangangailangan. Lagi nating alalahanin ang ating Malapanginoon. Ibigay ang ating kabalasan sa ating Malapanginoon. Hallelujah. There's no need for me to worry When things are going quite so smooth. Hallelujah. 'Cause just as long as I put my trust in Him, He will always see me through. But hallelujah, there's no need for me to worry. Hallelujah. when things are going Why so smooth? 'Cause just as long as I put my trust in Him, He will always see. Hallelujah. He's the head on my shoulder. When I need to know someone cares, He's the head on my shoulder, assuring me that He's always there. But hallelujah, He's the voice in the silence. It sounds so sweet and so clear. It's the voice in the silence, telling me that He was always near. There's no need for me to worry. Hallelujah. When things are going quite so smooth. just as long As I put my trust in Him, He will always see. He's the light in the darkness, shining through bright as day. He's the light in the darkness, guiding me to step on the way. Hallelujah. There's no need for me to worry.
ang Diyos na buhay na sa ating kalagitnaan. Papugayan natin ang ating malang Panginoon. Dapat natin ang pisensya ng ating malang Panginoon. Hallelujah! We see it through. There's no need for me. Hallelujah! When things are going wise, so just as long as I put my trust in Him, He will always see me through. There's no need for me when things are going wise. Just as long as I put my trust in Him, He will always see. Purihin natin pala, Panginoon. Tunay at totoo mga minamag kung walang dahilan na Ikaw ay mabalisa sa anumang bagay. Dahil nasabi ng Biblia, Siya ang Diyos na ating Ama sa langit na nagmamalasakit sa atin. Kung ibigay natin lahat ng ating kabalisahan sa Kanya at tayo lubos na magtiwala sa ating mga Panginoon, ang Diyos ay patuloy na nagmamalasakit sa atin. Hindi tayo iwan, hindi tayo pababayaan, hindi tayo pagkukulangin ng ating mga Panginoon. Siyang gagawa ng paraan upang mapunuan lahat ng ating mga pangangailangan. Ano man lahat ang uri ng ating mga pangangailangan? Pangangailangan pisikal, pangangailangan espiritual, pangangailangan pinansyal. Kayang ibigay ng Diyos lahat ng bagay. Dahil Siya ang Diyos na mapagmalasakit. Ang ating napakabahay na masalangit na nagmamalasakit sa atin. Hallelujah! Jesus! Napakabayin mo, Diyos! Hallelujah! Karapat-dapat kang paglingkuran, karapat-dapat kang pamurihan. Kulang ang hapong ito, ang umagang ito, ang bumagdabag na ito na ikay amin pong paglingkuran. Dahil sa lahat na mabubuting ginawa mo sa amin. There's no need for me to worry when things are going wrong. Hallelujah! As long as I put my trust in Him, He will always see me through. Oh, there's no need for me. Hallelujah! Things are going wise and nasa ating kalagitnaan. Sa oras na ito tayo dumulog sa tugon ng biyaya sa kalangitan. Nais ng ating banal Panginoon, huwag tayong mabalisa. Nais ng Diyos ang buong pagtitiwala natin, ilagak natin sa Diyos na buhay.
patuloy natin naman ang napakatamis na pisensya ng ating wala Panginoon. Dahil lahat ng manalangin. Opo, dakilang pagpala po namin Ama Diyos na makapangyari sa umagang ito. Kami po'y patuloy na nagpupuni, nagpapasalamat sa mga salita mo. Sa iyong makapangyari salita na patuloy pong nagpapaalala sa amin upang hindi kami makalimot, mala Panginoon. Hallelujah, sa umagang ito, kami nagpapakumbaba, patawarin mo kami, mala Panginoon, sa lahat ng aming nagawang mga pagkukulang, bisan nandiyo na aming pong pag-aalinlangan, bisan, hallelujah, nababalisa kami sa lahat ng bagay, mala Panginoon, kaya patawarin mo po kami, O Diyos, sa oras na ito. Hallelujah. Special namin dalangin ng kalusugan, kalakasan na mahabang buhay. Bigay mo po sa aming minamahal kagalang-galang namin, mga pastor, pahabalan at ingatan mo lagi ang kanyang buhay. Nang sa muling pagbabalik kami, mga po siyang makakasama. And the beloved children, grandchildren, mga Panginoon, ipagkaloob mo po lahat sa kanya, mala Panginoon, sa kanila, mala Panginoon, mahabang buhay, kalusugan, kalakasan, hallelujah, karandungan, mala Panginoon, pagkaloob mo sa kanila, upang patuloy mo silang magamit, kabalikat lahat ng abang mga manggagawa, mga inatasan mo na manguna sa iba't ibang lugar, ibigay mo din ang katatagan, kalakasan, karandungan, upang patuloy mapangunahan lahat ng mga gawain mo, lahat ng mga bubuo ng iyong mga awit, o Diyos, ipagkaloob mo din ang katatagan, kalakasan, pangawakan, hallelujah, nang sa muling pagbabalik kami po'y maratnan na gumagawa sa iyong kalooban, mala Panginoon, hallelujah. Dalangin po namin mga kapatiran namin sa umagang ito na nasa balik ng karamdaman, O Diyos, kung sila man ay nagkulang at nagkamali, patawaran mo sila, abutin mo po ang mga kapatiran po namin na nasa balik ng karamdaman, palagilagin mo po sila, mala Panginoon, nasa mga problema, mala Panginoon, nasa mga pagsubok, mala Panginoon, patatagin mo po ang kanilang, hallelujah, ang kanilang pong pananampalataya sa gitna ng pagsubok, problema, kanilang kinakaharap, mga Panginoon, dagdagan mo po ang kanilang pananampalataya, mga Panginoon, ang mga viewer po namin, mga Panginoon, ang mga baguhan namin, mga kapatiran, patuloy mo silang dalhin sa iyong gawain, mga Panginoon, hallelujah, sa lahat yan, damo kami sa muling napakalapit na pagbabalik, i-provide mo lahat ang pangangailangan ng iyong gawain sa lugar na ito, pagpapaayos ng iyong sambahan, lalo mong pagpalain lahat ng aming matatapat, may init na mga kapatiran, mga Panginoon, ito po ang aming samot dalangin sa makapangyariang pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus we pray. Kaya sa oras na ito, mga minamahal, tayo po ay manalangin. Praise God, magkaroon tayo ng masiling. Tayo po'y maglagak ng lubos na pagtitiwala sa ating mga Panginoon. Sa Kanya walang mahirap na bagay. Kung mayroon tayong mga taglay-taglay pang karamdaman na sa ating katawan, anumang uri ng karamdaman yan, manampalataya po tayo. Lubos tayo magtiwala sa ating mga Panginoon at sampalatayanan po natin sa umagang ito. Ating minamagkagalang-galang natin po mga pastor, ang propeta ng ating mga Panginoon naglilihan sa atin. Mayroon tayong problema, mga dalawang kamay, taas po natin. Kung mayroon po tayong mga nakaramdam tayo ng pagkabalisa, pag-alindangan, praise God, hallelujah, panlalamig, panlulupaypay, ilagay natin ang ating isang kamay sa ating ulo, ang isang kamay itaas po natin. Praise God. Hallelujah. Sama-sama po tayong dumalangin sa umagang ito. Dakila o pagpala po namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangkalatang panalangin po namin, sa pangunang dalangin, pagluhod ng banal mong propeta, sama-sama namin sinasaway, tinataboy, lahat ng mga demonyong karamdaman, lahat ang uri ng karamdaman, pagka-paralyze, mala Panginoon, hallelujah, diabetes, cancer, leukemia, hallelujah, pagka-paralyze, cast out in the mighty name of Jesus, cast out all kind of sicknesses, be healed, complete healing in the mighty name of problem be solved, mercy begun in the mighty name of Jesus, hallelujah, poverty, cast out in the mighty name of Jesus, hallelujah, hallelujah, pagkabalisa, lumayas kayo sa amin, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, cast out, cast out, cast out in the mighty name of Jesus, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, everybody shout, praise the Lord. Purihin ng ating mga Panginoon, kaya sa umagang ito, sa oras na ito, tayo po ay tumayo na po, tayo po'y magpasalamat na po sa ating dakilang Diyos na buhay. Praise God, tayo po'y tumalo ng 3 beses, huwag tayo magbiro. Hallelujah, praise the Lord, buong puso, ipaabot natin ang hallelujah, mataas na pagpupuli, pagpapasalamat sa ating mga Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin sa ating mga labi, thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear Jesus. Amen. Purihin ng ating dakilang Diyos na buhay. God bless you po. At dito na po nagtatapos sa salita ng ating dakilang Diyos na buhay. Purihin ng ating mga Panginoon at tayo po ay patanggapin natin ang ating mga baguhan, ating mga beloved viewer po na ngayon pa lang po nakatunghay sa tunay na gawain ng ating mga Panginoon. Praise God. Welcome po kayo sa tunay na pamilya ng ating mga Panginoon, sa tunay na gawain ng ating mga Panginoon. Kayo po ay
tanggapin niyo po ang ating mahal na Panginoon upang kayo po mapabilang ka sa kanyang pong mga tunay na anak. Dahil sabi ng banal na kasulatan sa 1 Kapitulo 1 talatay 12, yung pong pinagkalooban na karapatang maging tunay niyang anak, yung pong sumampalataya at tumanggap sa kanyang pangalan, mga minamahal ko. Kaya upang kayo po maging tunay na anak ng ating mahal na Panginoon, tanggapin niyo po ang ating mahal na Panginoon sa oras na ito bilang Diyos at hari ng kanyang buhay. Kasi mayroong 4 na susi ng kaligtasan. Unang-unang tinatawag na pananampalataya. Sabi ng Hebreo Kapitulo 11 talatay 6, at kung walang pananampalataya ay hindi maaring kalugod-ugod sa kanya, ang lumalapit sa kanya, kinakailangang sumampalataya na mayroong pong iisang Diyos lamang. Amen? Isang Diyos lamang po, hindi dalawa, kundi isang Diyos lamang po ang dapat sampalatayanan po ng tao. Mga minamahal ko, ang Diyos na bumaba sa langit, inuwalan niya magarang trono sa kalangitan, siya po ay bumaba, nagaan yung tao, hanggang siya po ay inamak ng mga tao, hanggang siya po ay napako sa krus, namatay sa krus ng Kalbaryo, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao, upang ang tao po ay magkamit ng kaligtasan nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Ang pangalawa po tinatawag na pagsisisi. Ang pagsisisi po, ito po ay totally na pagtalikod sa kasalanan. Yan po ang Diyos na pagsisisi, mga minamahal ko. Hindi katulad ng mga tao na kapag sila nagkasala, mga minamahal ko, magsisi sila ngayon, bukas, mamaya, babalikan po nila. Yun po yung tinatawag na pagsising makatao. Nais ng ating mahal na Panginoon, talikuran niyo po ang kasalanan dahil ang Diyos ay sadyang makapangyarihan. Kaya po tayong tulungan ng ating mahal na Panginoon na talikuran ang tinatawag na kasalanan. Purihin ng ating mahal na Panginoon. Pangatlo po, ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sabi ng banal na kasulatan sa Gawa Kapitulo 1 talatay 38, at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo ngayon at magpabautismo sa pangalan ng Kristo sa kapagpapatawad yung kasalanan, at tatanggapin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Doon pa lang po pala, mga minamahal ko, na makakatanggap ng kapatawaran ang tao sa kanyang kasalanan kapag siya po ay sumampalataya sa isang Diyos at siya po ay talikdan ng kasalanan at siya nagpabautismo, mga sa tubig sa pangalan ng pinakamamalapit, doon lang po matatanggap ang kapatawaran ng kanyang kasalanan. Purihin ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia sa sa 1 Kapitulo 3 ng talatay 3, maliban ng tao hindi may panganak sa tubig at espiritu, kailanman hindi siya makakakita sa kariyan ng ating malalalo tigit, hindi siya makakapunta sa kariyan ng ating malapang. Ito po ang pangako ng ating malapang Panginoon, ang langit at buhay na walang hanggan. Kapag kayo nabautismuhan, mga minamahal, yan po, mga minamahal ko, simulain ang paglilingkod, at kung mapapatuloy po kayo, tiyak niyo po ang iyong kaligtasan. Purihin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pangapat po, ang Diyos na po ang magsasagawa nung kapag kayo po ay magpapatuloy, dahil ang Diyos mismo ang magsasagawa sa inyo po ito, mga minamahal. Sa oras na ito, sa umagang ito, tanggapin niyo po ang ating mahal na Panginoon sa inyong mga tahanan. Sumabay po kayo sa mikling panalangin na sasabitin. Sabihin niyo po sa inyong mga labi, mahal na Panginoon Yesus, sa umagang ito, ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat, aking napakinggan ang ebanghelyo ng kaligtasan, na ito po ang iyong banal mong salita. Narito po ako ngayon, lubos na nagpapakumbaba, lubos na nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kasalanan, magmula nang ako'y nagkaisip hanggang sa oras na ito. Mahal na Panginoon Yesus, ugasan mo po lahat ng aking kasalanan sa iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Mahal na Panginoon Yesus, tinatanggap kita ngayon, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Iligtas mo po ako, sampo ng aking mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, na aking tinanggap, sabihin niyo po, Amen. Ipanalangin po namin kayo. Opo, dakilang pagpala po namin, Ama, Diyos na makapangyarihan sa pangalan po ng aming pinakamamalapit sa umagang ito, Diyos, abutin mo po, malapanginoon, ang aming mga beloved viewers po namin, malapangin ngayon lang po nakatunghay sa iyong gawain, malapatawarin mo sila, malapang gawin mo silang tunay na anak, tagapagmana ng buhay na walang gan, bigyan mo sila ng pagkakataon na sila po ay makapaglingkod sa iyo, makadalo sa iyong gawain, upang sila po ipagpapalain mo, malapanginoon. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po. Purihin ng ating malapanginoon. Tayo po magpapatuloy na po sa gawain ng ating malapanginoon, at tayo po ay darako sa ating pong special offering. Mga minamahal ko, tayo po ay kumukuha ng ating special offering dahil po sa patuloy na pagpapaayos ng napakagandang sambahan
na ipinagkaloob ng ating mga Panginoon sa lugar po ito. Amen. Praise God sa lahat ng ating mga kapatiran. Patuloy po tayong magbigay upang lalo po tayong pagpapalain lagi ng ating mga Panginoon. Tayo po manalangin. Opo, dakilal pagpala po naming Ama, ang Diyos na pinagbubungkalan, pinanggagalingan lahat ng uri ng pagpapala, ang may-ari ng aming buhay. Narito po kami sa aming special offering, nilalaan po namin, O Diyos, sa patuloy na pagpapaayos ng iyong sambahan, mga Panginoon. Narito po lahat ng iyong mga anak muli, O Diyos, basbasan mo po at pagpalain mo lahat ng aming makapatiran na patuloy pong nagkakalob sa iyong gawain. Ibuhos mo lalo ang pagpapala sa kanila, ibalik mo makalibong beses ang kanilang ibinibigay sa pagpapalang physical, material, sa pagpapalang spiritual, sa lahat ng aming makapatiran ng kanila pong mga prayer request, spoken prayer request, kanilang mga inintay na pagpapala sa madaling panahon, ipagkaloob mo sa lahat ng ngayong mga anak sa lugar na ito upang sa susunod naming pagkakatipon na sila rin po ay makapagbigay. Ito po ang aming samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Amen. Praise God. God bless you po. Ang Diyos po ay patuloy na pagpapala po sa inyo mga minamahal at tuloy-tuloy na po tayo sa gawain ng ating mga Panginoon at natin kakalimutan sa araw ng bukas. Ito po yung ating general service mga minamahal at yung pong darating po na ating pong church anniversary lugar na ito. Napakabilis po ng araw. Hindi natin mamamalayan. Amen. December na at hindi natin mamamalayan. February na. Sa darating po na ating pong 50 years church anniversary. Ito po'y maaga po nating pinapanawagan sa lahat ng ating mga kapatiran at mga tayo po'y makahanda po, amen, makaipon ng pamasahe, makaprepare po yung ating pong mga sasakyan na gagamitin papunta doon sa Luneta Park, mga minamahal ko. Purihin ng ating malapangin. Mayroon tayong counseling, mayroon tayong lehans after po ng ating balaligawa. Huwag natin kakalimutan mga programa ng ating malapangin sa telebisyon, sa mga radio, sa webcast. At sa darating na linggo, hinuuli ko po yung ating pong gawain sa ating general service. Tayo po tumayo at magpasalamat na po sa ating napakabay na Diyos sa muling pagtatagumpay na pinagkaloob ng ating napakabay na Diyos na tayo muling pinagtagumpay ng ating mga Panginoon na siya po ang nanguna sa atin, siyang naglangis sa bawat ng bala ng gawain niya. Kaya yan po sama-sama nating pasalamatan sa ating napakabay na Diyos at sa ating pag-uwi, paglisan sa lugar na ito. Tayo po makarating ng maluwalhati. Kasi yan po sama-sama na din nating ipanalangin at pangunahan po tayo ng ating malakapalit sa ating Brother Osilito Budonya sa kanya pong panalangin. Amen! Praise God! Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po, beloved preacher, beloved Brother Henry Tapmio. Amen, praise God. At tayo na pong lahat mga minamahal ay sama-sama nga manalangin at magpasalamat para po sa ating pagtatapos. Hallelujah, hallelujah. Dakila at mapagpala naming Ama na nasa langit, Diyos at ang makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Pining Jesus, hallelujah. Maraming salamat po, O Diyos, sa paglangis mo sa bawat yugto ng iyong banal na gawain na iyong pinagpala, malapit noon, hallelujah. Simula po sa mga pagpupuri, mga makalangit na awiting handog sa iyo, malapit noon, hallelujah. Sa mga buhay at mga pinagpalang patotoo na aming napakinggan, malapit noon, na siyang kalakasan namin sa paglilingkod sa iyo, hallelujah. At sa banal mong presensya na yung pinadama sa amin malapit noon, hallelujah. At higit sa lahat, naming pinasasalamatan sa iyo, ang banal mong salita na aming napakinggan, sumagang ito malapit noon, na dinala sa amin yung pinagpalang mga aral, na siyang agabay patnubay namin sa aming paglilingkod sa iyo. Maraming salamat po, O Diyos, hallelujah. At sa aming pong pansamantalang paghihiwalay, sa aming pag-uwi, O Diyos, pag-ingatan pong bawat isa, ilayo mo po mga disgrasya sa aming daraanan, ihatid mo po kaming ligtas at payapa, sa aming pong kanya-kanyang tirahan, pagpalain mo pong bawat isa malapit noon, sa una at dalangin po na aming minamahal, ginagalang aming malapastor, Will Estrada Almeda,
ang tunay mong propeta, malapit noon, hallelujah. Ito pong aming samot panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. God bless you po. We love you in the Lord, but there's Jesus. Loves you more and more. Ang biyaya pagpapala sa mga ating lahat. Sa umagang ito, pagpalain po tayo ng ating napakabay na Diyos. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see your eyes, the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I